Ika-87 kabanata ang nakaraan. Sinasabi sa kwento na ang ikatlong batang master daw ay nakatanggap ng iligal na komisyon at umalis para sa trabaho kasama ang 10 escort warriors. Ang problema daw ay wala pang balita mula sa kanila kahit lampas na sa inaasahang petsa ng kanilang pagbabalik. Kaya 3 araw na ang nakalipas nang subukang kontakin ng mga chief escort ng Ink Dragon Hall ang Escort King Residence ukol sa bagay na ito. Gayunpaman, nag-aalala si Madam Green Blossom na baka masira ang imahe ng ikatlong batang master, kaya pinigilan niya sila sa paggawa ng ulat. At sa halip, humingi daw siya ng tulong sa kanyang pamilya mula sa Priceless Finance Manor upang tahimik na siya satin ang bagay na ito. At mukhang seryoso na daw ang sitwasyon, kaya pumunta na daw ang ina ng ikatlong young master sa kanyang asawa na si Escort King upang sabihin ang lahat sa kanya na may-ari ng ahensya ngayong araw. Na makikita ang Escort King na tahimik lamang na nakatingin. At lumipat ang eksena sa ating bida na sinabi nito kay Escort Warrior Gabuliom na anong katangahan daw iyon. Na sinabi ng ating bida kay Nambuong Soso na mukhang kailangan daw niyang ipagpaliban ang pagkikita nila sa ibang araw. Natumugon ito na sinabi sa kanya na huwag daw niya siyang alalahanin. At pagkatapos ay tumingin sa kanyang likod na sinabi ng ating bida na Jiangsam, Battled Viper sumama daw sila sa kanya. Natumugon sa kanya si Jiangsam na okay sige. Ngunit si Battled Viper daw ay wala dito. Natumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi nito na ang isang escort warrior daw na sumuway sa utos ay agad na tinatanggal. Na nagtatakang nagugulat si Jiangsam na makikita ang haligi sa kanyang likuran. Kung saan si Battled Viper ay nakayakap dito na nakakumoplage. Na nagulat sina Escort Gabuliom at si Jiangsam nang makita nila si Battled Viper. Na ito ay humawak sa kanyang ulo na tumatawang sinasabi na paumanhin. Siya daw pala ay nakatulog. Sa pagpapatuloy. Gabi na at bilog ang buwan. Kung saan makikita ang bahay ng Escort King. At makikita ang 2 taong ito na nag-uusap. Pagkatapos ay pinaamoy sa aso ang damit ng ikatlong young master. Nakatingin sila sa mapa na nasa lamesa. At dumating ang ating bida na isinuntok ang kamao nito sa palad. Na sinabi niya sa isip habang nakatingin sa kanya si Escort King na tulad daw ng inaasahan, sobrang abala daw dito. At mukhang pinag-uusapan pa rin daw nila ang mga bagay-bagay. Hawak ang papel ni Chief Commander ay sinabi nito na una daw sa lahat, kailangan daw nilang hanapin ang kliyente. At sinabi pa niya na ito daw ang mga iginuhit na mga larawan mula sa testimonya ng mga nakakita sa kanya. At siya raw ay isang lalaking nasa edad 70 mula sa Fujian Province. Sinabi pa niya na maingat na daw silang naghanap sa buong Hangzhou pero wala pa ring progreso. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kaya ang plano daw nila ay hanapin muna ang kliyente. Sinabi naman ng Escort King kay Chief Commander na hindi daw sila pwedeng umupo na lang at maghintay. Handa na daw ba sila para sa malawak na bahagi ng paghahanap? Natumugon sa kanya si Chief Commander na oo, nakapagtipon na daw sila ng 3 squad na maghahanap sa mga ruta patungong Hefei. At kung may makita daw sila, magpapadala daw sila ng sulat gamit ang ibon. Sinabi ng Escort King na kung hindi daw mahanap ng mga tao nila, alamin man lang daw kung sino ang nasa likod nito. Na isinuntok ang kamao sa palad na tumugon ang 2 niyang kapatid na naiintindihan daw nila ito sir. Gayon din si Chief Commander. Na napahawak naman sa ulo si Escort King. Na nakatingin ang ating bida na sinabi nito sa isip na mukhang nagmamalasakit pa rin daw siya kahit ano pang klaseng gulo ang dulot ng anak niya. Makikitang nakatayo ang ating bida na sinabi pa nito sa isip na ano daw kaya ang gagawin ng tunay na Lee Jongryong sa ganitong sitwasyon. Ililigtas daw ba kaya niya ang kapatid para sa ama niya? Sa kahit anong paraan. At pagkatapos ay kinuha ng ating bida. Ang isa sa larawan ng taong kumuha ng pag-escort sa kanyang kapatid. Na sinabi pa niya sa isip na siya daw ay nakapagdesisyon na. At pagkatapos makikita ang Baekseon Inn. Na naiisip ng ating bida na sinabi nito na pinapunta na daw niya si Jiangsam sa paligid ng Hangzhou gamit ang embroidery thread. At sumuntok ang isang ito sa palad na sinabi na siya daw ay si Mok Ligyu. Na sinabi ng ating bida sa isip na pero totoo daw bang branch leader siya ng Hao Sect. Sinabi pa ng ating bida habang nakaupo sila sa lamesa na alam na naman na daw niya kung bakit gusto niya siyang kausapin. Natumugon ito na sinabi na narinig daw niya na nawawala ang ikatlong batang master ng Heavenly Dragon Escort Agency at hinahanap daw niya. Na may kinukuha sa kanyang looban na damit na sinabi ng ating bida na mabuti.
Diretso na daw siya sa punto. At inilapag ng ating bida ang larawan ng tao na sinabi niya na ito daw ang larawan ng kliyente ng kapatid niya. At pakihanap daw ang lalaking ito. Na tiningnan ni Momok Ligyuk ang larawan. At itinuro ang pagitan ng mata ng larawan ng lalaki na sinabi nito na ang kanyang balat daw ay may mas matingkad na kulay kumpara sa karamihan at ang kanyang mga mata daw ay asul. Na sinabi ng ating bida sa kanya na blue-eyed demon? Oo. Kahit na daw galing siya sa Russia at bahagi ng Tungus Shark Association, mahusay daw siyang magsalita ng kanilang wika. At dahil daw sa kanyang kapansin-pansing anyo, nagsusuot daw siya ng maskara tuwing papatay siya ng kanyang mga target. Na napahawak ang ating bida sa kanyang baba na nakatingin sa larawan na sinabi niya sa isip na kung galing daw siya sa Russia, iyon daw ba ang dahilan ng kanyang kulay ng balat at asul na mata. Na makikita si Battled Viper na patuloy lang umiinom ng alak sa kanyang gilid. Makikita ang ilaw na sinabi ng ating bida na maaari daw ba niyang tingnan kung nasaan siya. Natumugon sa kanya siyempre daw naman. Natumayo na ang ating bida na sinabi pa nito na salamat. Sigurado daw siyang kayanan niyang alamin ang iba pa. Na sinabi naman ni Battled Viper na gusto daw ba niyang sumama pa siya sa kanya. Na tila lasing na. Na sinabi ng ating bida sa kanya na hindi. May kailangan daw siyang gawin, kaya bumalik na daw siya. Natumugon naman ito na okay po sir. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang bahay panuluyan. Na ang ating bida ay tumalon sa looban ng bakod nito. Na makikita ang ating bida ay nakababa na sa lupa. Na makikita ang ating bida ay nasa pagitan ng bahay panuluyan. At biglang may napakinggan siya na sinasabi nito na naku, huwag mong gawin yan. At pagkatapos ay tumighim ang ating bida na sinabi nito na pwede daw ba siyang magtanong. Hinahanap daw niya ang blue-eyed demon. Na makikita ang pintuan. Na ito ay bumukas. Na lumabas ang lalaking bato-bato ang katawan na sinabi sa ating bida na sino ka bang buwisit ka. Na tiningnan siya ng ating bida na sinabi sa isip na siya nga daw ang blue-eyed demon. Na tumingin ito sa kanya na makikita ang asul na mata nito na sinabi pa na tinatanong daw niya kung sino siya. Na bigla itong nagulat nang makilala niya ang ating bida. Habang sila ay nasa pintuan ay sinabi niya sa ating bida na anong dahilan daw ng pagpunta niya rito, ika-4 na yang master. Na sinabi ng ating bida sa kanya na gusto niya lang daw magtanong ng ilang bagay na may kinalaman sa kapatid niya. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na ang galing daw niyang magsalita ng wika nila. At pati na daw ang dialect mula sa Fujian province ay kayang-kaya niya. Na sinabi sa kanya nito na pakiusap sandali lang. Magbibihis lang daw siya. Na ang ating bida ay naghihintay habang nakakrus ang kamay sa katawan niya na naiinip na. Na biglang nagkasunog sa loob ng kwarto. Na napasigaw ang ating bida na ang baliw na tarantadong iyon. Na mabilis niyang sinipa ang pintuan. Na tumambad sa kanya ang hubad na walang malay na babae. Na siya ay napapikit ng mata na napasabi na Diyos ko po. Habang nakapikit ang ating bida ay binalot niya ito ng bedsheet. At pagkatapos ito ay inilabas niya mula sa nasusunog na silid. Na makikita ang bahay panuluyan ay kumalat na ang apoy na may sumisigaw na sunog. Ibinaba ng ating bida ang babae sa lupa na sinabi nito na ang baliw na iyon, sinunog daw niya ang lugar na ito habang may mga taong natutulog dito. Na humawak sa kanyang lig. At huminga na sinabi niya na hindi daw niya pwedeng palampasin ito. Na makikita ang paa ni blue-eyed demon. Na mabilis na tumatakbo habang tumatawa. Na ibinaling ang tingin sa kanyang likod na sinabi nito wala daw siyang paraan para makahabol sa. Nang maputol ito sa pagsasalita ng sinabi ng ating bida na hoy. Na ang ating bida pala ay nasa ere na nasa kanyang unahan na sisipain na niya si blue-eyed demon. Na makikita na tumama sa kanyang muka ang paa ng ating bida. Na ito ay napatalsik sa pader na ikinawasak nito sa lakas. At makikita si blue-eyed demon na nakapikit ang isang mata dahil sa sipa ng ating bida na nakatingin ito sa kanya. Na hinawakan ng ating bida ito sa damit at sinabi na pwede na daw ba silang mag-usap. Pagkatapos daw niya siyang bugbugin ng kaunti. At dito na po nagtatapos ang ika-87 kabanata.